Bakit kasi isinali pa sila? Mapayapang unang araw ng Setyembre ngayong Lunes, kapanalig. Ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Gil. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo ng magnilay ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Pagdating ni Jesus sa Nazaret, kung saan siya lumaki, pumasok siya sa sinagoga sa araw ng pahinga ayon sa kanyang kinaugalian. Tumindig siya para bumasa ng kasulatan at iniabot sa kanyang aklat ni Propeta Isaias. Sa paglaladlad niya sa rolyo, natagpuan niyang lugar kung saan nasusulat, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, kaya't pinahiran niya ako upang ihatid ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang paglaya sa mga bilanggo, sa mga bulag ang pagkabawi ng paningin, upang bigyang ginhawa ang mga api, at ipahayag ang taon ng kabutihang loob ng Panginoon." Binilot ni Jesus ang aklat. Ibinigay ito sa tagapaglingkod at naupo, at nakatuon sa kanyang mata ng lahat ng nasa sinagoga. Sinimulan niyang magsalita sa kanila. "Isinakatuparan ang kasulatang ito ngayon habang nakikinig kayo." At sumangayon silang lahat sa kanya habang nagtataka sa gayong pagpapahayag ng kabutihang loob ng Diyos na nanggaling sa kanyang bibig. At sinabi nila, "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tiyak na babanggitin ninyo sa akin ang kasabihang, manggagamot, pagalingin mo ang iyong sarili. Gawin mo rin dito sa iyong bayan ang mga bagay na narinig naming ginawa mo sa Capernaum. Talagang sinasabi ko, walang propetang katanggap-tanggap sa sarili niyang bayan. Tinitiyak ko sa inyo na maraming babaeng balo noon sa kapanahunan ni Elias nang sarhan ang langit sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Gayunpamay hindi pinadala si Elias sa isa man sa kanila, kundi sa babaeng balo ng Sarepta sa may Sidon. Marami ring may ketong sa Israel sa kapanahunan ni Propeta Eliseo, pero wala sa kanilang pinagaling, kundi ang Siryong sinaaman." Napuno ng galit ang lahat sa sinagoga pagkarinig dito. Tumindig sila at ipinagtulakan siya sa labas ng bayan. Dinala nila siya sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan upang ihulog. Ngunit dumating siya sa gitna nila at umalis. Nung bata pa kami, laging may dalang pasalubong si Mamang pag-uwi. Minsan dumating siya na nasa bahay ang barkada ni Kuya at yung mga kalaro ng mga kapatid ko. Kaya yung pasalubong, pinaghati-hati ni Mamang para makatikim kaming lahat. Hindi ako nagreklamo. Pero sa loob-loob ko nun, bakit kasi isinama pa sila? Di ba dapat para sa aming magkakapatid lang yung pasalubong? Sa mabuting balita ngayon, napansin ba ninyo na sa simula ay pinuri si Jesus ng mga kababayan niya? Pero bigla na lang silang nagalit at gusto pa nilang ihulog siya sa bangin. Bakit? Alam niyo kasi ikinuwento niya si Propeta Eliseo na nagpagaling kay Naaman na isang banyaga. Sinasabi niya na sa kabutihang loob at pagpapala ng Diyos ay para ito sa lahat, pati na sa mga hintil at hindi lang para sa bayang Israel. Ang propetang si Jesus ay hindi lang para sa mga dukha, bilanggo, bulag at api ng bayang Israel, kundi para sa lahat ng mga bansa. Ito yung dahilan kung bakit sila nagalit at hindi nila siya matanggap. Kapanalig, suriin natin ang ating sarili at mga komunidad, parokya at samahan. Natutokso ba tayong limitahan ng biyaya at kabutihang loob ng Diyos? O paboran ng ilang mga grupo kaysa sa iba? Meron ba tayong iniitsepuera? Katulad ba tayo ng batang Rose na hindi nakaintindi ng malawak na pag-unawa, pagtanggap at pagmamahal ng Diyos para sa lahat?
Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aking puso at diwa upang yakapin ang mapagkalinga mong pagmamahal na walang kinikilingan at ibahagi ito sa aking kapwa. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga donors at sponsors ng programang ito. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Mga Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael, hinihiling namin ang inyong makapangyarihang pamamagitan sa harap ng trono ng Diyos Ama sa langit. Sa inyong panalangin at espiritual na tulong, pangalagaan niyo kami mula sa kapahamakan. Pagaligin kami sa aming mga kahinaan at ipabatid sa amin ang kalooban ng Diyos para sa aming buhay. Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael, ipanalangin niyo kami. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.